Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Pag-usapan natin ang layunin ng Pangulong Marcos para po sa mga gobyerno o pampublikong hospital, no, na sinusuportahan po ng gobyerno, at ganun din po ito pong tungkol sa West Philippine Sea na paano po lalabanan ang mga propaganda, ang disinformation na ginagawa ng China sa ating West Philippine Sea. So unahin natin mga kababayan, ito pong layunin o mithiin ng Pangulo para po sa mga kababayan natin na nagtutungo sa mga panggobyernong hospital. Diyan po sa politiko, sabi diyan, as low as 100 pesos. Marcos aims for cheaper confinement costs in government hospital. Confinement meaning malalagi kayo sa hospital dahil o-obserbahan kayo. Halimbawa na emergency kayo o kailangan yung tagal sa hospital ng mga ilang araw, so sabi ng Pangulo, minimithi niya na sana yung confinement cost in general, ilang araw ka man tumigil dyan, 100 pesos na lang o mas mababa pa. Di po ba? O now, basahin po natin. The government is working hard to improve the country's healthcare system to bring down the cost of confinement in government hospital to low as 100 pesos. He made the promise after he led the Philippine Charity Sweepstakes Office distribution of 387 patient transport vehicles. Ito po yung mga ambulansya, no, o kaya yung mga sasakyan na ginagamit para po sa mga emergency. Okay? Diyan po yan sa pinamahagi po yan sa buong bayan ng Luzon at ginanap po yan sa Quirino Grandstand. Marcos said the distribution of PTVs to all LGUs in the Philippines is part of the government's effort to improve and upgrade the country's healthcare system after the pandemic. This includes opening more specialty centers. Dami mga kababayan, no? And bagong urgent care and ambulatory service centers in government hospitals and expanding patients' benefits under the Philippine Health Insurance Corporation. Yung sa PhilHealth, okay? Quote, pinaparami natin ang insurance coverage. Pinaparami natin ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth. Binababaan natin ang payment, ang bayad. Ayan. He pointed out that even with PhilHealth benefits, patients who are confined or undergo treatments or diagnosed procedure still shoulder part of the hospital fees. O nga naman, kumbaga, meron ka kasi sa payment plan mo, sa yung coverage mo sa PhilHealth, o halimbawa, parang dito lang, no? 80-20. 80% sasagutin nung insurance yung coverage mo sa anuman, sa hospital. 20% nun, yun na yung babayaran mo. Halimbawa, may 1,000 na sinisingilang hospital na saan ka nagpunta, yung service mo, kasama na doon ng doctor's fee, lahat-lahat na. Babayaran ng hospital is 800. Ikaw naman 200. Parang ganun po. Ngayon, sabi ng Pangulo, mataas pa rin. Ha? Eto, dahan-dahan nating babawasan ang contribution ng pasyente. At kung tayo ay magawa natin, pag naayos natin ang ekonomiya ng mabuti at kaya naman siguro natin na wala nang contribution ng pasyente. Wow! Zero cost na. O diba? That is good. Kung talagang gumanda na ang ekonomiya, kayang-kaya nang isustain yung ibayad na ng gobyerno 100%. Gobyerno na ang magti-take care ng bills mo, including the doctor's fee. Lahat na po. Ha? Yung sa billing mo, nandun na lahat. Doctor's fee, hospital fee, yung mga gamot o whatever. Ha? Gobyerno na. Pero sabi ng Pangulo, unti-unti. Kung kaya na ng ekonomiya natin. He went on, administrative cost lang. Wala yan. 100. Tama na yun. Okay yan.
Yan ang siguro na ibigay natin yung administrative cost na yung confinement, 100, tapos. Yung sa iba, kunin na natin sa gobyerno. Dugdugan na lang ang pondo ng Department of Health. Sana naman matupad, no? O sana naman matupad yan, no? Yan lang siguro na ibigay nila. That is the aspiration. Aspiration na naman. Mga kababayan, hindi po pinapangako. Tandaan ninyo, aspiration. Kung may magsasabi na namang pinangako, sinungaling talaga yun, no? Nandito po, quote, that is the aspiration. Pinapangarap lang, ha? The President admitted that at the moment, the healthcare system is not sufficient to bring down cost of hospitalization to such a low amount. Siyempre, yung pondo lagi kulang. But, minamaobra natin. Ha? Minamasahihin natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpapaganda ng health service para sa ating mga kababayan. Ay, ayos po yan, Pangulo. Sana magampanan nyo po yan, no? Yung aspiration, tulad nung sa bigas, makamit nyo po. Okay? Remember, sinabi natin dito, base sa balita, aspiration, pangarap, hindi po yan pinangako. Kung gaganda ng ekonomiya, kaya nang isustain ng gobyerno, baka wala ng bayad sa hospital ang gagamit sa mga gagamitin ng pasyente through government hospital. Okay? So tandaan ninyo, aspiration, pangarap, hindi po pangako. Okay, pasok naman tayo dito sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ang sabi po dito, sa politiko din, panlaban sa China propaganda, lawmakers push mandatory West Philippine Sea lessons in school. Ay, ako agree po. Ibig sabihin, ninanais po ng mga mambabatas na i-mandatory, no? Talagang gawin. Walang, hindi pwede, hindi optional. Ha? Ano ba Tagalog ng mandatory? Ang hirap sa Tagalog, no? Nararapat. Ayun, ha? Hindi pwedeng ibaliwala, ha? Ituro sa eskwelahan ang kahalagahan ng West Philippine Sea. 'Di ba? Meron na diyan yung libro ni Juan. Ano pa, yung video na food service o food delivery fresh from the West Philippine Sea. Lawmakers belonging to Akbayan. Ito po yung mga progressive group, mga member ng Makabayan Black. Akbayan Party List, the Mamamayang Liberal Party List ni Dilima, and Liberal Party have jointly introduced a measure seeking the mandatory study of the West Philippine Sea in both public and private school. Ay, okay. Ako okay po ako dyan. Maganda yan. Ayan po ang pagpapakilala na ng lalong patriotismo at nasyonalismo. Na sabihin na tayo po ay may karapatan at tayo po ay may territorial rights dyan sa West Philippine Sea at tayo po ay may pinanghahawakan na ebidensya. Okay? The proposed West Philippine Sea Mandatory Education Act, House Bill number 1625, aims to counter pro-China propaganda and educate young people on the Philippine sovereignty in the West Philippine Sea. In the proposal, the lawmakers stress that the country's claim over the West Philippine Sea is grounded not only in modern international law, but also in a well-documented history of territorial ownership, effective administration, and recognition by foreign powers. Quote, sabi nila, historical records and ancient maps support the assertion that parts of the disputed waters and features belong to the Philippine territory. Spanish-era maps from as early as the 1700s, including Pedro Murillo's Velarde's 1734 map, depicting parts of the West Philippine Sea within the territory of the Spanish-ruled Philippine Islands. Correct. Tama po yan. Kasi kung ang China, ginagamitan tayo ng historical facts lang nila, sabi-sabi lang nila, tayo, ayan, yung mapa ni Pedro Murillo Velarde, pinakita po yan, nandyan na po yan sa National Museum. I-donate po ng pamilya Murillo Velarde, mga kababayan. Nakita ko po yun. Quote, the colonial government Spain used these maps in governing the archipelago and later passed on to the United States under the Treaty of Paris in 1898.
The 1900s Treaty of Washington further added that all islands belonging to the Philippine archipelago lying outside the lines described in Article 3 were also ceded to the United States as part of the territory of the Philippines. O, ayan po. Ha? So, ang mga author po nito si Chel Jokno, Percy Sendanya, Dada Ismula, Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, Leila de Lima, and Albay Representative Crisel Lagman Luistro. They formed the group, the WPS Black in the House. Ay, ano po yan? Sige, susuportahan ko yan. Basta maganda. Ha? Para po sa bayan yan. Yan ang totoong para sa bayan. Para sa mamamayang Pilipino na ipakilala na ang West Philippine Sea ay hindi lang sa papel na 2016 arbitral ruling, may mga historical facts din tayo that supports our claim on the West Philippine Sea. May mga libro na po, may mga video na po. Ang balita ko po, yung video na yan ay buwis buhay mismo ng director na yan, no? I forgot her name, pero kudos sa'yo, no? Palakpakan, bigay sa'yo ng high salute. Ha? Nagdanas po siya ng hirap dyan. Pinahirapan din siya ng mga ating otoridad. Kasi siguro for security reason, siguro naintindihan niya naman. Pero nagbunga ang kanyang paghihirap. Ha? Yang documentary ng food delivery fresh from the West Philippine Sea ay nagwagi po ng award dyan sa the Netherlands na pinipigilan ng Chinang ipalabas. Even ang sarili nating MTRCB ba? Ha? Pinipigilan din ipalabas. Ipalabas nyo po yan. Diyan po nananawagan po tayo kay sino ba? Si Miss Lala Soto, kung siya pa rin dyan sa MTRCB. Isa pong paraan yan, madam, para paigtingin ang pagiging nasyonalismo at patriotismo ng lahat ng Pilipino. Bakit nyo po pipigilan? 'Di ba? Nasa loob tayo ng Pilipinas. Bakit kayo nagpapaudyok? Bakit? Bakit ayaw nyo ipalabas? Nasaan ang pagmamahal nyo sa bayan? Nasaan ang inyong patriotism, nationalism? Wag naman puro na lang walang kwentang pagpapalabas sa mga pelikulang pinanunood ng mga tao. Wag nyong ibaling doon. Paigtingin ninyo. Kung ang China nga pinaiigti ng damdamin ng kanilang mga citizen, tayo pa kaya? Huwag kayong padikta sa mga oligarkong mga tsekwa dyan. No? Gamitin nyo yung lahat ng tools para lalong mag-ikting ang pagmamahal sa bayan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga future, ang kabataan. Huwag nyo pong supilin. Napakaganda po ng video na yan. Buwis buhay ang mga gumawa niyan. Pinahirapan sila. Even doon nung mga otoridad, mga men and women in uniform, pinahirapan din sila. Probably because of security concern. Pero ang sabi nung direktor, nung nandun na siya sa karagatan ng ating West Philippine Sea, makikita mo, mararamdaman mo ang yaman ng Pilipinas. Yan po. Okay, sa future generation, sa MTRCB, sa DepEd, nakikiusap tayo sa mga mambabatas. Sana pirmahan nyo ito. Na? Lumagda kayo. Ha? House bill pa lang po yan. 1625. Ha? West Philippine Sea Mandatory Education. Sana sa Senado o kayo din. Ha? Wag puro sa mga Duterte. Ito pagkakataon ito para mabalikan natin ang China sa kanilang propaganda, sa kanilang disinformation. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.